Yan, welcome ulit sa ating channel mga tropa kids. So ito po ulit si JR Doria TV. So mag-update na naman po muli tayo sa Pasig River Esplanade. So alamin po natin kung ano yung ganap po muli sa Pasig River Esplanade. So nandito po muna tayo sa may Loton Park, paakyat to ng Quezon Bridge. So tara guys, simulan na natin mag-update. Silipin natin kung ano na po ang latest update sa Pasig River Esplanade papuntang Arroceros Park Extension. So tara na guys, let's go. Simulan na natin. Good morning guys. So ito po ulit si JR Doria TV. So nandito po muna tayo sa Arroceros Park. Dito po muna tayo magsisimula, kung saan po tuloy-tuloy pa rin po yung development and progress dito sa ginagawang Pasig River Esplanade para po sa boardwalk, kumbaga extended para sa panibagong esplanade na ginagawa. So ito po yung ating Arroceros Park. So good morning mga tropa kids. So ngayon po ay August 1, 2025. So panibagong update na naman tayo ngayon, no. Yan, sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa po, magandang umaga sa inyong lahat. Yan, so mag-update po muli si JR Doria TV. So samahan niyo po ulit ako mag-ikot-ikot dito sa area. Yan, kung mapapansin po natin yung ating mga barge at saka yung dalawang tugboat na dito po muna, malapit pa rin po sa tulay po ng Quezon Bridge. So dito po muna sila nagpark malapit, at dito naman po malapit din sa Arroceros Park. Kung mapapansin nyo po yung ating crane dito pa rin po, tapos yung ating may mga extra pa pong pilote. Ayan, meron pa po atang 6, at saka yung mga steel beam po, eto kinuha na. Yan, tapos dito naman sa natin sa Arroceros Park, makikita nyo po yung yung box cube, no, para sa precasting naman po sa pile cap. So dito naman po sila magsisimula. Yan, kung mapapansin nyo din po mga guys, so natapos na rin po nila itong pagbabaon po ng pilote dito po sa area ng Arroceros Park. So umabot na po sila sa pinakadulo mga tropa kids. So yan, kung mapapansin nyo, so hanggang dito lang po muna sila sa Arroceros Park. So pupunta pa po sila hanggang umabot naman po sila sa Ayala Bridge naman po. So panibagong extension na naman. So syempre kailangan pa rin po ito ng panibagong budget, lalo na po may mga nakatira din po doon banda sa area na yon, doon sa Ayala Bridge. So kailangan po ng pondo para sa mga kababayan natin, nililipat po ulit sa mga lugar, di ba? So ito po yung update natin ngayong umagang ito, August 1, 2025. Yan, so guys, nandito pa rin po tayo sa Quezon Bridge po muna. Yan, nandito po tayo sa paligid ng Quezon Bridge. Kung matanaw po natin yung magandang Quezon Bridge dito sa malapit po sa Pasig River Esplanade, dito po sa Arroceros Park. Yan, dito muna tayo unang nag-update. Yan, buti na lang po maganda po yung panahon ngayon, no. Yan, at wala na po tayo nararanasan na pagbagyo. Kaya salamat. Yan guys, so mapapansin nyo po, dito na po sila gumagawa ng cube box para po sa gagawin nilang pile cap. So yan po, ilalagay po nila dito sa pilote po, para ito po yung magiging pundasyon para po ipatong naman po yung mga steel beam para po sa layout naman po ng concrete. Yan, concrete flooring. So magkakaroon po muna sila ng precasting. So abangan po natin kung kailan po nila ito may ilalagay. So ito, yan, nag-assemble na po sila para po sa gagawin na box cube. Yan, box o cube ang tawag, di ba? Kayo na po bahala kung ano yung magandang ipangalan. Para sa box po dito sa pilote, para sa precasting po ng pile cap. So nag-assemble na po sila.
Yan, so for the meantime, ito po muna yung quick update natin dito sa areas along Arroceros Park po. So silip naman po tayo sa other side po ng Quezon Bridge pa rin po. Doon naman po sa kabila, malapit po sa may mga informal settlers. Silipin naman po natin kung ano naman po yung kaganapan doon. Yan, walk tour muna tayo dito sa Quezon Bridge. Lakad-lakad muna tayo saglit habang nag-update. Yan, so dito sa itaas po ng Quezon Bridge, matanaw po natin yung mga nakapatong po na steel beam. Kaya nakapatong na po lahat sa pile cap po. So nakagawa na po sila ng precasting para po sa ile-layout po nila na concrete cement. Ayan, yung flooring. So ito na po yung itsura. Ayan, halos lahat po na lagyan na po nila. Yan, kompleto na po. So aabangan naman natin kung kailan pa po sila maglalagay pa po ng iba pa pong steel beam dito sa area. Yan, so kompleto na po yung nailagay nila na steel beam, no, para format po sa concrete cement para sa flooring. So kompleto na. Yan, so ngayon po ay August 1. Abangan naman natin kung ano naman po mangyayari. Kung ito mga informal settler na po ay mapapaalis na po nila. Yan, dito naman po tayo sa side malapit po sa Loton Pasig River Ferry Station naman po. Dito naman po tayo sisilip. Yan, kung mapapansin nyo po yung mga ating mga pilote na tabas na po nila. Ayan, nabawasan na po. So may mga nabawasan na po sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na po yung natabas nila. Para po sa susunod na mga araw, lalagyan naman po nila na ito ng for yung para sa box po, para sa pagbubuo ng pile cap naman. Yan, so ito po yung itsura ng natin, mga binaon po na pilote. Yan, so makikita natin si Kuya, ayan, may nagtatrabaho na din po dito para mag-ayos po ng pagbabawas po ng ng pilote. Ayan. Kasi ito pa rin po yung inaabangan natin footbridge. Ayan, abangan po natin kung kailan po ito magagawa. Ayan, sana po maisabay po, no, na gawin ito. Kung hindi po ito maayos, matitenga po ito. Ayan, kailangan pa kasi ito tanggalin nakaharang. Ayan, yung mga spare parts po para sa footbridge. Ayan, tagal na rin na ito, no, yung project na to, kung bakit natitenga. Ayan, sabi nga ng ating Pangulo, may mga project po na sobrang tagal gawin. Hindi natin alam kung ano yung mga nagiging rason kung bakit po matagal gawin yung mga project dito sa Pilipinas, na inaabot po ng ilang taon bago matapos po. Yan, punta naman po tayo sa MacArthur Bridge naman. Doon naman po tayo silip, mga tropa kicks. So okay na, nakapag-update na tayo dito. Yan, mga tropa kicks, dito naman po tayo silip sa area naman po ng mga supply o mga stockyard. Dito po malapit po sa MacArthur Bridge. So dito naman po tayo mag-iikot-ikot. Tapos ayan, mapapansin po natin itong mga steel beam. Ayan, yung mga steel beam po, so nakapatong na po. So waiting na lang po tayo sa pagwe-welding naman itong mga steel beam, kung kailan naman po nila sisimulan. Ayan, tapos mapapansin po din po natin itong back hook. Ayan, nandito din po yung ating barge. Dito po muna nakatambay yung ating barge. Ayan. So yan, mapapansin nyo po si Kuya, may inaayos-ayos po dito. Tapos ito, inaayos na po din nila yung mga steel beam na gagamitin para po sa layout po sa concrete. Ayan, concrete cement flooring. Yan, gumagawa na din po sila ng layout.
Yan, so unti-unti nilang pinuputol-putol po yung ating yung ating steel beam. Ayan, no. Hinahati-hati na po nila. Yan, dito sa stockyard o sa supply storage, dito po nila ina-assemble lahat to ng mga steel beam na babaksak po dito. Kaya kung mapapansin nyo din po, pinipinturahan din po nila yung kanilang crane, no? Ina-assemble po nila. Yan yung crane. Nawala na po yung isang crane na kulay blue eh. Ito, pinipinturahan po nila. Yan, saan kaya nila gagamitin to? At bakit inaayos, ina-assemble? Tapos ito po yung mga ating mga steel beam. Ayan. Tapos ito yung iba na pinipinturahan nila. Ayan, no? Pinipinturahan nila itong steel beam. Ayan, so ito po yung ginagawa nila. So dito po yung yung mga assemble, yung mga ina-assemble nila para po sa gagamitin po sa Pasig River Esplanade. Ito po yung mga ginagawa nila. Kaya wait lang po tayo kung kailan po nila matatapos itong ginagawa para sa Pasig River Esplanade. No, nakaka-excite nga po at unti-unti na po nakikita natin yung pagbabago sa ginagawa po na Pasig River Esplanade na umabot na po ng Arroceros Park. Yan, so ito muna yung update natin dito sa area po ng stockyard. So punta naman po tayo sa kabila naman dito po sa Manila Central Office malapit. Check naman po natin kung ano yung ganap dito sa area. Tapos nandito po tayo sa MacArthur Beach. Dito naman po tayo nag-update. Yan, ganda na po ng sikat ng araw ngayon. Sarap mag-ikot-ikot. Yan, nandito naman po tayo, malapit naman po sa area po ng Manila Central Post Office. So dito naman po tayo mag-update. Ayan, mapapansin nyo po, meron po tayo nakikita na malik na backhook. Di ba ang ginagawa niya, naghuhukay-hukay po siya, no? Mukhang maglalagay pa rin po sila siguro ng pader dito. Kaya hinuhukay-hukay na po nila. Pero abangan natin kung ano po yung mangyayari dito. Kung ano po yung next step na gagawin. Tapos may napansin din po tayo dito na yung mix cement. Yan, yung maliit po. Mukhang magagawa na din po sila siguro para dito sa precasting para naman po sa concrete barrier, no, doon sa railings. Ayan, para sa railings po. Yan, mukhang inaayos-ayos na po nila. Ayan, napapansin na po tayo mga buhangin. Ayan, na nandun po sa flooring po ng ating boardwalk. Yan, wala pa tayo nakikitang nagtatrabaho dito, baka siguro mamaya pa. So abangan natin kung kailan po sila magtatrabaho at kung kailan po nila aayusin itong precasting para sa railings po ng baluster. So abangan po natin. Yan, so ito muna yung quick update natin mga tropa kicks dito sa area po ng Pasig River Esplanade. So napapunta na po ng Arroceros Park Extension po. Yan, maraming salamat po sa pagsama nyo po muli kay JR Doria TV para mag-ikot-ikot po dito sa Pasig River Esplanade at bigyan po kayo ng update kung ano na po yung kaganapan dito sa mga ginagawang project ng ating government. So may dagdag pasyalan na naman tayo, may dagdag na naman na iikutan. So abangan natin kung kailan po ito bubuksan. Kaya sana po maging tuloy-tuloy lang po yung magandang panahon para hindi din po nauudlot yung kanilang ginagawa. Lalo po magsisimula na po sila sa mga pagsisemento, pagkakabit ng bakal at iba pa. Ayan, at saka yan, sana makita na din po natin kung kailan po nila maililipat po yung mga informal settler dito malapit po sa MacArthur Beach sa ilalim po ng LRT 1. Yan, so ito muna yung latest update natin mga tropa kitsa. So check na lang natin to ulit bukas kung ano po yung bagong latest dito sa Pasig River Esplanade. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you po and God bless.